House chores and serving God. Good day, everyone. Let's talk about house chores and serving God. Nasabi ko dun sa medyo malungkot. Parang ang lungkot at saka ang dilim-dilim ng background ko no, nung pinag-usapan natin yung church hurt. Pero all those are true. And that's my point of view. 'Di ba? Syempre iba rin ang point of view yung mga ibang taong involved there. Pero yun din yung point of view ko. Pero let's talk about house chores as serving God. Bakit? Kasi naalala ko kasi kung gaano ko ka bobo. Bobo talaga no. Nung inaaway ko yung nanay ko, parang tingin ko pa ako pa yung nasa tama, feeling ko ako yung nasa tama na sabi ko, di mo kasi naiintindihan, di ka kasi naglilingkod sa Diyos. Yung alam mo yung gusto lang naman ng nanay mo na matuto ka ng disiplina, maglinis ka sa bahay. Hindi naman yun para mapagaan yung buhay nila para yun sa'yo para masanay ka rin sa ano Hindi naman po ako sobrang tamad, natulong din naman po ako pero hindi lang kasing sipag ni JR. Si JR kasi yung magaling sa bahay sa amin Pero I want to share about my experience na buong buhay ko pinaniwalaan ko na naglilingkod ako sa Diyos whenever I neglect yung house chores in exchange of being in the church ministry, doing music, teaching kids or teaching other young people as me music instruments. Alam mo yun, yung basta puno yung weekends ko, whole day ako ng Sabado, whole day ako ng Linggo nasa church. Syempre pag Monday to Friday nasa school, minsan pag mga gabi nasa church pa rin kasi may mga week of prayer, may midweek. So in short, no time talaga for family or no time sa house chores. And that's a really silly of me to think that I was serving God doing that. Thank you Lord sa correction kasi in Victory, sa amin dito sa mga volunteers sa Victory, bawal sa amin yung mag-schedule ng dalawang magkasunod, consecutive na Sunday na ikaw naka-schedule ka as halimbawa musician ka. Dapat may isang week ka na rest for you to spend more time in your family, walang rehearsal ng Saturday, tapos spend time in the house. Sa akin, family guy na ako, pero nakita ko yung importance nun, lalo na kung estudyante ka, na Monday to Friday mo, schoolwork, Sabado, Linggo ka na lang talaga sa bahay, tapos aalis ka pa para i-google mo sa church ng whole day. Sa amin, very specific kami sa time, sa Victory po. Ito lang talaga yung time ng rehearsal, may kasama na yung devotion, tapos strict sa time para po talaga hindi kami maging bad example sa aming mga pamilya. And as a student, syempre gusto mo talaga laging nasa church kasi nandoon yung barkada, nandoon yung paglilingkod or yung tropa. Nagigets ko yan, yung gusto mo lagi weekly naka-schedule ka kasi marami ka namang time. Pero Kamusta ka sa gawaing bahay, kapatid? Buong buhay ko akala ko tama ako, inaaway ko pa yung nanay ko. Sa utak ko, iniisip ko pa na hindi mo kasi naintindihan, hindi ka kasi nagsiserve. But that's a really wrong mindset. Kaya siguro hindi ko sila din ma-encourage to go with me to church back then. Kasi yung testimony ko sa bahay sira Galing ko magturo ng Bible, 'di ba? Pero hindi ako naglilinis ng CR, hindi ako naglalaba, naghuhugas. So, there's no excuse for that. I think if you really want to serve God, clean your house. Lalo na estudyante ka, weekends mo, yun lang yung time mo sa bahay. Make use of it. Be a good example. Be a good testimony. Okay? Para sa mga estudyanteng gusto lagi na-assign na sa mga schedule ng music team. Ay sus ko po. Ako po, I've been here sa music team for many years. Dalawang magkaibang church na nga po Pero one thing I've learned is dapat we are a good testimony to our family. If you cannot clean your house, if you cannot clean your bathroom, di ka marunong maghugas, huwag ka tumugtog. Lalo na doon sa mga walang katulong. Tapos feeling may katulong. Wala kayong katulong, kumilos ka sa bahay. Hey, God bless you, bro.